posibleng yung hukuman din naman kasi alam nila free Tatay Digong, so sinong babanatan dyan? Siyempre ang ICC, dahil alam naman nila ng ICC ay nakipagsabwatan sa rehimeng Marcos para nga kidnapin itong si Tatay Digong, no? So siguro po pwede rin na ang nagja-jam dyan ay ICC mismo na hindi marinig ang mga banat sa ICC, di ba? Possible. Oo. Possible yun, ano? Pero hindi naman tayo magpapasupil dyan. So, nagre-reserba lang yung ating mga kaalyado na kapag nandiyan na si VP Sara, masisigurado na maririnig natin ang talumpati at mensahe ni VP Sara. Yan, di ba? Dahil recently, nagsalita na ang Amerika na bubuwagin nila ang ICC, i-dismantle nila. So, I hope ma-dismantle na, no? ASAP. So, anong latest sa initiative na buwagin na talaga yung ICC? Well, yung pinaka-latest, di ba, na hinihikayat ni Rubio, ang aming State Department Secretary, na, wag makipag sabwatan or wag i-link itong mga state members, no? Ang ginagawang, according to the US, Rubio, na walang karapatan, walang soberanya ang ICC na litisin yung kanilang mga personnel dahil sa mga binabatong kaso, inaakusang kaso ng mga US citizen, gustong litisin, gustong anuhin ng ICC, di ba? So yan ang panawagan ng Amerika na hindi naman kami member sa ICC. So hinikayat niyan ang mga bansa na wag makipagtulungan sa illegal na ginagawa or hindi makataong ginagawa ng ICC. Para sa akin, hudyat yon na may mga posibilidad tayo na pwedeng mas mapabilis ang paglaya ni PRRD. Yun lang naman ang aking pananaw dyan, folks. Oo nga eh. Well, alam mo, dito sa panawagan nito, kakaiba itong pagtitipon nito kasi humingi talaga nito si VP Sara, no? Sa okasyon nga ng kanya pagbisita dito sa Dahig, no? Pero ang importante rito ay maski kaunti lang ang panahon na ginugol para sa pag-organize nitong pagtitipon nito, dariya pa rin ang mga Pilipino, no? At nagsasama-sama at diba, no? Palitan ng mic! Dapat siguro na hindi tayo mga kasama natin. Anyway, meron lang naman kumakanta sa stage ngayon, kaya pabayaan mo na natin. I-mute mo na lang muna siya. I-mute mo na lang muna siya. So actually, hindi ko alam na may pagtitipon sa Hague. Pero kasi masyadong overwhelming, no, yung nangyari sa UK nila June Digamon, Manako, congratulations. So, hindi ko alam na may event today na, nabasa ko lang sa'yo. But yeah, konti man, marami, konti, ang importante nagsama-sama. At mukhang nagkapatawaran naman na sila sa Hague. And that's good news. Oo, mabuti naman, no? Oo. Pero syempre, titignan natin kung bibigay din nila yung entablado dun sa mga matagal nang nagsasakripisyo kay Tatay Digong dahil maraming mga bagong supporters, no? Meron din mga 2016 pa nagsusuporta na. Pero sa ngayon ay wala pa dun sa original DDS na nagsasalita at inaasahan natin na nandiyan naman si Ben Repol ay tatawagin din na nila Alvin si Ben Repol dahil hindi naman po pwedeng kalimutan na lang yung mga original na sumuporta kay Tatay Digong. Pero kampante tayo baka naman tawagin, di ba? At pasalitain. Well, alam mo, para sa akin naman, wala naman ako masamang tinapay sa mga yun spokes, no? Mas maganda nga, nagkakaisa, sila lang naman yung naninira sa atin. Hindi. At saka talaga alam naman ng lahat ang bang ginawa ko bilang tagapagsalita ni Tatay Digong na pag-isahin silang lahat. Pero talagang may mga ayaw talaga, no? Pero nakikita naman natin ngayon, mukhang mang sama-sama sila dahil ang nagpatawag ay si Inday Sara mismo ang nagpatawag ditong pagtitipon nito. No? Well, narinig ko nung bago ako pumasok, may nagsalita doon na humingi ng tawad sa mga nangyari nung nakaraan. And that's really good, natanggap nila yung mga pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Signal yan kasi dapat naman talaga ganun Dapat talaga walang inggitan, walang siraan. Kasi sa part natin, ang dami na ng problema na pinagdadaanan ng bayan natin. 'Di ba? Tapos isa lang naman yung cost natin. 'Di ba? Na magkaroon dapat
kilalanin na ang dami ng gaya natin sa hanay natin na dinidemanda, kinakasuhan, pinapakulong, lahat naman yan ay dapat bigyan din ng pansin, no? At hindi Yes, at dapat hindi sila natutuwa, no? Na tayo ay dinidemanda. Ang malungkot yan, dinidemanda tayo sa kalalaban natin sa bangag na nilalabanan din nila. Na Oo. nilalabanan din nila Inday Sara, natuwa sila na, nadidemanda tayo, hindi ka nakakauwi, at ako rin, hindi ako nakakabakasyon sa Pilipinas. Well, Oo. again, para sa akin, ako naman, spokes, alam mo yan, wala akong masamang tinapay sa mga taong minsan, ang dami naman tumitira sa atin. Sayo lang sa comment section, hindi natin pinapansin yan, pinagtatawanan na lang natin yan. Ang importante, nagsama-sama yung ating mga kababayan ngayon, nagkapatawaran, ang sama ng loob, at focus na sa laban natin para kay Inday Sara. Pero syempre, hindi pa rin may iwasan na may mga bubulabog dyan, pero let's just focus kung ano yung cost nga natin para kay PRRD. Kasi bago ako pumasok, nag-vlog ako spokes, fed up na ako, nanawagan na ako, sabi ko, Inday Sara, kailangan mo nang lumabas, or else ako lalabas. Kailangan mo nang manawagan, kasi may binasa akong article na, nung panahon ni Cory Aquino, nasabi ko nga, si Cory Aquino nanawagan ng strike and civil disobedience dahil sa sobrang korupsyon at pandaraya ng Marcos Sr. at nagtagumpay siya. At if you compare, si Cory Aquino, strike lang wala naman kilala sa kanya. So, if you compare kay Inday Sara na may 32 million votes, at talagang sabi ko nga, kahit saan siya magpunta, nagkukumahog ang taong bayan, ay kasi, spokes, luto na yung impeachment. Sinabi ko yan, convicted na si Inday Sara sa mata ng prosecution at ng mga maletang senators nakasabwat ng Bangag administration. Lahat na lang yan para kunwari, dumaan sa proseso, pero sabi ko nga sa'yo, sa vlog ko, in-expose ko na ipinagmamalaki na yan ng mga amiga ni Liz Satanas, pinagmalaki na nila na tinrabaho na yan ni Satanas 2 months ago pa. Kinausap na kung sinong mga dapat kausapin para i-convict si Inday. Kitang-kita nyo naman yung statement ni De Lima. Di ba? Oo. Mabuti na lang pinagilan ni Chis Escudero nang hindi na marinig ang mga kasinungalingan ni De Lima, no? Napahiya siya, Rod. At natutuwa naman ako na napahiya siya sa nunood yung buong bayan, no? Kasi alam mo naman, ang dating niya, magaling siyang abogada, no? Pero ayan, napahiya siya. So, tingin ko, huwag niyong kakalimutan yung nangyari kay De Lima, no? Dahil yan talaga ang pinaninindigan ni De Lima, ang mga nakakahiyang bagay na huwag na natin balikan dahil nakakahiya talaga, di ba? Babalikan ba natin si Dayan? Ikaw talaga. Favorite topic ko yan sige, respect sa vlog mo, hindi na natin babalikan si Dayan. Oo nga. Anyway. Pero ngayon, no, matapos nga yung napaka-successful na UK trip ni BP Sara, no, ang tanong ng marami, kapatid, ay ano na ang susunod na kabanata sa Pilipinas? At tama ka, ang tingin ko, talagang ang tao ay nakatingin kay BP Sara bilang isang leader. At tignan naman natin, no? Dahil si Inday Sara nagsabi na ayaw niyang manawagan na bumaba sa pwesto si Marcos. Well, unang-una, dahil yan na rin ay pinalaki siya bilang isang dissenting tao. Ayun na nga. Dahil siya nga yung magsasucceed sa kanya, ayaw niyang magkaroon ng panawagan na makakaano siya, no? Na hindi tayo manawagan. Kaya tayo nga ang nananawagan. At ngayon po ay dalawa na yung ating live stream ngayon dyan sa ICC, no? Si Hearty Dahig at saka si Mary, no? So titignan natin kapag hindi stable ang coverage ng isa, ay pupunta tayo doon sa isa, no? Ngayon naman po meron lang umaawit, kaya po pwede tayo magkomentaryo, no, dito sa mga pangyayari nito. Pero ngayon talaga tingin ko, pinaka-importanting development ay hindi lang yung panawagan ni Rubio na talagang sa lahat ng aliado na wag nang suportahan ng ICC, kung hindi yung pagsisisante rin kay Karim Khan bilang isang prosecutor dahil siya ay isang manyak, no? Alam mo, yung si Karim Khan, yan yung talagang... Hindi lang Oo, siya talaga yung nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Kaya tuloy, nagkakaroon ng issue kung yung lamat sa kanyang pagkatao ay nagka-apekto rin
doon sa kanyang investigasyon na nagbunga nga sa pagsasampa ng kaso labang kay Tatay Digong. Hindi naman natin po pwedeng baliwalain yung sinabi ni Zaldico na siya nagpakawala ng 2 milyon dolyares, no, sa para doon sa mga dumating ng investigador dyan sa ICC, no. So ang tanong nga natin is ano ba yan, no? Talaga dapat bang imbestigahan din, no? dapat imbestigahan na yan, no? Kung ano talaga mga pangyayari diyan, no? 'Di ba? So nawala si Hearty the Hague, sana bumalik si Hearty the Hague. Kasi siya ang siya ang nag-head dito sa pag-kidnap kay PRRD. So malamang kung kaya niyang magmanyak-manyak spokes. Oo. Kaya niyang rin. Oo, yung investigahan. Diba, kaya niya rin tumanggap ng 2 million, allegedly, 2 million na bribe from the Bangag administration. Oo. Kaya nga dapat talaga repasuhin ng hukuman ngayon, no, yung trial chamber, kung ano nang pangyayari doon sa investigasyon na ginawa nila, no? Diba? Oo. Yeah. So, let's look forward na, kasi yung bagong judge mukhang hindi naman notorious katulad kay Karim Khan, no? Oo. Mukhang ano siya. Mukhang fair, mukhang ano naman siya, impartial naman siya. So, we'll see. Pero ang pinaka maganda talaga natin gagawin, of course, yung ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, wag nating tigilan kung may time kayo talagang bisitahin dyan si PRRD, o dapat nga madalasan natin yung pagtitipon natin. Sama na talaga, lumabas na yung mga tao sa kalsada. Kasi wala na talagang option yung taong bayan. Kasi bendalo na nga lahat. Hindi na sila sumusunod sa Constitution. Nakita naman natin yan, paulit-ulit na lang tayo. Yung nangyari nung May 11. 'Di ba? Yung agawan ng Senate presidency, yung kay Senator Bato, yung pinipilit nila na ang mga Senate members, kung sino lang ang present, yun lang ang boboto sa impeachment. So kitang-kita na natin na wala talagang batas sa Pilipinas, Spokesari. Oo. Well, talaga inaasahan natin na ngayong wala talaga silang numero para matanggal si BP Sara dati sa is, binababa na nga, sabi ni Ping Lacson, magkakamatayan, dapat 14 lang ang numero, no? Pero ako naman, nananatili ang aking pananampalataya sa ating Korte Suprema na hindi magpapadala sa ganyang mga statements. At talagang itataguyod ang saligang batas ang nagsabi na kinakailangan talaga 16 ang siyang bumoto para matanggal si BP Sara, no? Well, ako naman, 'di ba, natuwa tayo nung sinabi ni Kilay, Escudero, na ang susundin yung nasa konstitusyon na 16 para ma-impeach ang isang impeachable officer ay 16. Pero again, pwede siya mag-change of mind dahil alam naman natin, nag-change of mind nga siya last minute Bumaliktad nga siya last minute So, pwede rin niyang gawin sa panahon ng pagboto o pag-araw ng pag-impeach mismo kay Inday Sara o pag-convict. So, wala na akong tiwala sa mga yan, folks. Pinakita na nila sa taong bayan kung gaano sila karupok, kung gaano sila katakot sa bangag na administrasyon dahil tinatakot sila nakasuhan sa mga involvement din nila. So, para sa akin, sa araw-araw na nagsasalita ako dito, katatanggol sa bayan, katatanggol sa katotohanan, there's no point, no point para ipagpatuloy pa ni Bangag yung kanyang pamumuno. Dapat talaga lumabas na ang taong bayan. Tunay na people power. Yun lang, wala nang iba kasi lahat nakatanggap na ng maleta. Ayaw imbestigahan ng flood control. Ang nag-iimbestiga sa flood control, ipapakulong nila. So, ano pa, ikaw, Spokes, abogado ka, magaling na abogado, naglingkod ka sa bayan. You know better kung ano talaga yung real deal sa atin. So, sad. Pakisabi, nawala sila. Nawala sila. Oo, nawala sila. Okay. Anyway, kasi nawala si Hearty, yung isa sa ating live hookup dyan ay hindi ko alam. Naubusan yata ng battery. Naubusan na ng battery siguro nga, no? Pero may isa pa tayong live hookup, pero itong live hookup naman ay nakamute, no? Ngayon, nawala na rin. Ayun, ayan. Oo, ICC rally, nawala yun. Pagtsatsagaan na lang nila, pagtsatsagaan na lang nila si Maharlika at si Harry Roque ngayon. Oo nga, sabi lang, gusto namin mapanood ay magbabangag-bangag ICC. na lang kami. Oo.
So Yeah. anyway, ayan, ayan. So, tignan ko lang. Sige, magsalita ka lang dyan muna. May titignan ako Oo, ayan. kung Tignan natin meron kung ano tayong pwedeng nangyayari tutukan. dito sa sa mga sa rally dito sa ICC, no? Tingnan natin. Sinong nando doon? Si Mary Bacamo? Oh, si Tingnan ko Mary na siya. itong ngayon nakikita natin ngayon, coverage niyan, nawala si Hearty Dahig, no? Hindi ko na alam kung bakit nawala si Hearty Dahig, no? Nawala siya. Baka na-lowbat siya. Oo. Mm-mm. So, yeah. Alam mo, everyday na. Ayan na. Meron na. So, everyday Oo. na lang, folks, na pinag-uusapan natin. Wala namang bagong issue sa Pilipinas kundi ang impeachment, ang pagnanakaw nila patuloy, ang baha, ang kalamidad, ang krimen. Wala naman bago, wala namang achievements o accomplishment ang bangag na administrasyon, puro kasinungalingan, at ang pinaka-reason niyang kasinungalingan ay magpapadala tayo ng rocket into Hindi space. ko maintindihan kung anong drama noon, no? Anong kabuluhan ng racket? Wala nga makaan yung taong bayan. Bakit Baka racket ang sabog lang siya pag-uusapan? noon. Baka Oo nga, nakatira lang siya ng 5 grams. Oo, nakaano na naman siya, no? Talagang hindi mo maintindihan kung anong nasa isip niya, no? Talagang ibang Oo. klase. And ang sabi ng Philippine Space Agency, hindi naman talaga yung sounding rocket lang yung sabi nila, test lang na ang layo na tatahakin is 5 kilometers from the Earth. 'Di ba? 5 km. Not yung rocket na katulad sa Amerika o sa China talaga na pag-launch nila, gumagastos sila ng billion-billion. Sa atin, barya-barya lang. Tapos, parang may masabi, barya-barya lang yung rocket natin. And it's, sabi dun sa news na nabasa ko, it's like 2 kilograms lang yung bigat nun. At 5 kilometers lang ang kayang abutin. Kaya anong pinagsasabi ni Bangag? Kaya sabi ko, sabog ba siya? Di ba? Oo nga, mukhang sabuga ata. Oo. Space pa daw. Well, Oo. para lang may masabi siya. Para lang siya may masabi sa kanyang kasonangalingan. Kasinungalingan, tama yan, sinabi ko. Ang kasinungalingan. No? Siyempre, nagkontrasona ako sa kanya. Tigil-tigilan niya ako. Ako hindi lang ako Diba? nagsiga mag-kontrasona kasi iniisip ko puro kasinungalingan naman. Sabi kasinungalingan. Basta ako alam ng taong bayan na ang sakit ng kanilang sikmura dahil sa kanilang kagutuman, kahit anong sabihin niya, tayo ay upper middle class. Mataas ang presyo ng bilihin. Wala namang katuturan yan. No? Kaya sabi ko, okay lang yan. Diba? At Hindi puro na pangako na naman. Puro na naman pangako siya, spokes eh. Di ba nung panahon ni PRRD, kapag ang ano kasi di ba ng SONA is magre-report ka ulat sa bayan nga eh. Iuulat mo kung ano yung accomplishment mo. Siya, nangako na naman ng, ano bang pinangako niya? Like 40,000, kasama ba yung 40,000 na classrooms? Something like that? Bago daw siya, bago daw siya matapos. Then, yung pinangako niya na nakaraang SONA, I'm not sure kung 2022 ba niya pinangako yun o nung time na nag-inaugurate siya. 1 million houses per year. Hindi niya natupad. Nangako din siya. If I'm not mistaken, that was 2 years ago. A year ago, magkakaroon tayo ng subway. Ngayon, mukhang natigil na, no? Yung subway na nasimulan ni Tatay Digong. PRRD. Oo, tinigil niya yung integrated bus system na electric sa Davao kasi talaga parang gusto burahin ni Bangag ang Davao, no? Yes. Mabuti na nga lang yung tulay papunta sa Samal Island nagkaroon pa rin ng katuparan at hindi na ipigil, no? Pero ang dami mga proyekto na build na hindi na ituloy kasi ang pondo linaan para sa korupsyon. Dinagay sa flood control nang sila ay kumita, no, on their own. Kaya nga sabi ko, ako mahirap talaga mapatawad dito ang mga Bangag dahil napakadaming nawalang benepisyo sa ating mga taong bayan na nasimulan na ni Tatay Digong. Ang gagawin lang niya, papapatuloy. Itinigil pa, no? Hindi ko maintindihan, no? Yeah. Puro nga siya kasinungalingan, spokes. Sa kanyang SONA, puro kasinungalingan. Kasi ang pinaka, para sa akin, na yung SONA, dapat pinakita niya kung anong tunay na sitwasyon ng bayan natin. Puro pabida siya na may ganito, may ganan tayo. Mga tao tumatangis. Mataas ang presyo ng pagkain, kuryente, tubig, pamasahe. Yung tinaas nila na aumento sa sahod, magkano lang yun? Barya lang. Diba? At sa Maynila lang, hindi pa national approach.
Hindi pa Oo. national, Maynila lang. Paano naman yung mga nasa Metro Cebu, Davao, di ba? So, Correct. dapat di ba buong ano yun, buong bansa, para nga lang meron siyang maidagdag na masabi niyang accomplishment sa anyang kasinungalingan. Pero ang tunay na kalagayan na kumakalam ng sikmura ang mga tao, gutom, mga pagpag na lang ang mga natin yan sa Facebook sa social media. Yung mga pagpag, nire-recycle, binibenta pa. Grabe. Ay, oh. Oh Oo my nga eh. God. Ibang klase. Then, But anyway, alam ko naman ang taong bayan ay hindi naman pwedeng mabola na kasi yung kahirapan nila nararamdaman, hindi lang naririnig. Samantalang mga pananalita ng bangag, puro salita lang naman, no? Na wala naman talagang katuparan. At alam correct. ko naman talaga na nandiyan na talaga yung galit ng taong bayan. Kaya lang ang tanong ng lahat, bakit kaya yung ating kasundaluhan, kapulisan, na siyang tinatawag na protektor ng ating bayan ay hindi sumasaklolo sa taong bayan ngayon, no? Hindi natin maintindihan. Ako Kung naman bakit iniisip dati, ko, oo. baka Bakit inaantay kaya? nila si VP. Baka inaantay nila si VP lumabas. At manawagan si VP, baka sumunod sila. Baka naman, di ba? Well, Hindi alam mo, natin totoo yan. masabi. Oo. Hindi natin madidismiss yan kasi siyempre, kinakailangan natin ng leader, no? Ang Yeah. problema, napaka-decente nitong si BP Sara na kapag siya nanawagan na tsugiin na itong si Bangag, siya ang Sabihin sa magbebenepisyo. pwesto. Oo, pero sa Oo, tingin ko, yung- ngayon talagang karamihan na ating mga kababayan ay nagugutom, wala ng pag-asa. Tingin ko, hindi na dapat maging issue na siya ang Yes. magiging successor dahil in the first place, nung siya naman ay hinalal ng taong bilang Vice President, yun talagang kanyang trabaho, no? Na maging successor kapag hindi na kaya talaga mamuno ng isang bangag. No? Yes. At sa tingin ko naman, malinaw na ngayon na hindi na kaya ni bangag na mamuno. No? Kaya Sabi ko dapat nga, panahon na. Oo. folks, sabi ko nga kanina, VP, wala nang delikadesa. Wala nga silang delikadesa kung paano pagdakawan ng kaban ng bayan eh. 'Di ba? Alam ko pa, yun lang ang feeling ko kay VP kasi nga sabi ko nga kung greedy si VP, hindi na yan tumakbo ng Vice President, dumiretso na yan ng presidente. So, Oo. kaya I think baka nag-aantay lang yung mga military natin na nakakita na inaantay nila na lumabas talaga ang Vice President. Wala na yun. No way out na ang Pilipinas. Ang mga Pilipino, kumbaga, nakalock na kayo sa isang bangag na pamumuno. Yun. Correct. Ang mga baha, hindi pa bumababa ang tubig sa inyong mga lugar. Then, naalala mo nung, was it unang mga taon niya? Unang taon ba niya o second year, 2023, na pinagyayabang niya na yung Pogo, tatapusin na. Pero tignan mong online gambling. Right on our kababayan's fingertips, kahit Dominordidad, nag-gambling na. At ang mga promotor o yung mga nagmo-model, nagpo-promote ng gambling ay mga influencers, mga sikat na mga artista na sinisira ang buhay ng ating mga mamamayan na nalululong nasa, hindi lang sa droga, kundi pati sa sugal, na ibenta na yung kanilang mga ari-arian, mga appliances, minsan pati mga asawa nila kasama na sa pagbenta para may pangsugal lang. And that's realities, folks. Yan ang eksena ngayon sa bayang minamahal. Kaya maybe it's time for VP Sara to call her 32 millions. You know, na not only 32 millions na, kasi mga kabataan ngayon, mas lalong nagising kasi nararamdaman talaga nila na ibang-iba ng panahon ni PRRD. Hindi lang yan, kasi 32 million ang buboto. Pero sa 32 million na yon, yung 14 million mga Pilipino na OFW, 250,000 lang ang buboto, no? Sa aking tansya, 90% ng mga OFW ay sumusuporta rin kay BP Sara, no? So ang suma total dyan, siguro mga more of 52 million talaga ang sumusuporta. Hindi naman 52 million. Sabihin natin 32 plus 10 million na. Bigay natin yung 4 million kay Bangag. So talagang 42 million ang sumusuporta kay Inday Sara. At kapag siya'y nanawagan, ay baka walang kalye, walang venue na malaki para ma-accommodate ang lahat ng didinggin sa panawagan ni Inday Sara na lumabas na at magsabi na tama na, sobra na, ayaw na namin sa Bangag. Nais na namin itaas ang antas ng kabuhayan ng lahat dahil ayaw na namin nagugutom ang aming mga kababayan. Diba, no? At hindi lang yun. Yung mga 16 years old noong 2022 na ngayon ay
yung mga 14 na ngayon ay 18 na, yung 16, 20 na. So mga panibagong supporter siya na nakikita natin yung mga kabataan, somehow gising na rin sila eh. Alam mo yon sa nangyayari? Oo nga. Nakikita talaga nila eh. Kasi wala naman talagang Pilipino na hindi makakaramdam kung gaano kahirap na. Yung mga estudyante, kung meron pa silang kaparehong baon, no, na sabihin nating Yes. 150 pesos a day, wala nang nabibili yung 150 pesos a day. Pero ang katunayan niyan, wala na halos talagang may baon ng 150 a day. Nakikita natin yung mga kwento-kwento ngayon na talagang nagbebenta na yung mga nag-aaral para lang makapagpatuloy no kanilang mga pag-aaral, no. At tingin ko ngayon, bagamat maraming lumalaban pa rin, at mukhang mahihirapan na talaga dahil nga sa taas ng presyo ng bilihin. Diba? Yeah. So, kaya nga sabi ko wala na talagang solusyon kung hindi pababain na si Bangag. Kasi habang nandiyan si Bangag, babagsak ng pabagsak ang gobyerno. Ito namang panawagan natin, hindi para pabagsakin ng gobyerno. Kasi ang tunay na nagpapabagsak ng gobyerno ay ang Bangag. Pamilyang Bangag at mga cronies, mga kasabwat niya. Ang pababagsakin lang natin yung mga adik at ang mga kawatan. At yung patuloy na lumulustay at nagsasaid ng pera, pondo ng bayan. Sabi ko nga, maawa kayo sa kinabukasan ng bayan ninyo. My God, harap-harapan ang ginagawa ng Marcos Bangag administration. Ginagamitan lang kayo ng optics. Mamimigay ng bigas na 10 kilograms. Trabaho ba ng presidente yan? Di ba? Ang trabaho niya, gumawa ng mga polisiya, pagyamanin ng bayan, hindi niya isasabotahe ang ekonomiya. Dahil mismo ang pamilya niya, ang Araneta Romualdez Marcos, yan ang promotor ng economic sabotage, hoarding, smuggling, pangawat, lahat na. So, wala nang choice ang bayan, ang mga mamayang Pilipino, kundi palitan ang kawatan. 'Di ba? Nakita nyo naman eh. Nakita nyo pati kidnapping, pinamumunuan nila, malupit na example diyan ang pagpakidnap kay PRRD, ang pagpakidnap sa dalawang minor de edad na nasa ni distressed mother, alam mo 'yan, na-meet mo yung biktima. So lahat ginagawa nila ng paraan. Lahat ng kritiko, lahat ng nagsasalita laban sa kanilang korupsyon, it's either kulungin nila, kakasuhan, tatakutin, papadala ng assassins like me. So, wala na talagang patutunguhan ng bayan. Sabi ko nga kanina, folks, kung tayo, like ako, isa sa mga nagpanalo kay Bangag, tutulong ako, isa rin ako sa magpapabagsak sa mga adik sa pamamagitan ng boses natin na kailangan gisingin ang mga taong bayan na manindigan na. Tigilan nyo na yan. Tigilan na ng mga bangag ang pamumuno dahil hindi siya karapat-dapat. Unang-una, sabog na sabog siya. Alain mo magyabang, magpapalipad ng racket. Talagang halatang siya ay sabog ng mga panahon na yon. Dahil paano magpapalipad ng racket ang mga tao na kumukulo ang tiyan sa gutom, no? Hindi ko maintindihan kung ano naman ang mahihita niya kung siya magpalipad ng racket, no? Na ang racket para naman palang laruan lamang sa laki, no? Pero para lang nasabi na meron siyang naging achievement sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang unang nagpalipad ng racket na yung pala remote control na remote control. Baka drone lang yung papaliparin niya. Nabili nga sa Divisoria, di patunay na drone, no? At sinabi niya, yan ang racket ni Bangag, di ba? Siguro ang pangalan ng racket is M. Rocket Bangag, no? Dahil talagang kapag lumipad yun, talaga parang utak na isang bangag na lumilipad din sa buong universe na hindi mo na maintindihan. Dapat may merong mukha niya. May mukha niya nakaganon po kung nakangiwi. Oo nga. Nakangiwi. Nakangiwi. Well, alam mo, itong coverage natin, kaya paputol-putol, no? Ang reklamo nila, hindi lang isang taong napuputol. So ang kanilang suspecha, meron ng gugulo talaga sa signal. Kaya hindi may jammer na naman. Coverage, may jammer na naman. Kaya lahat naman daw, hindi lang tayo, no? So sabi ko nga, paano kayo magagawa nito? Ikaw, tignan mo nga, sinusubukan ko. Yun ang problema. Baka mamaya hindi natin alam, may mga nagpapanggap dyan na kunyari Duterte, yung pala may jammer. Nagja-jammer sila, no? Oo. Subukan ko huli nito, ha?
ito kasi si Pinoy in UK nagla-live din, no? Ay, Pinoy in Holland, no? So titingnan ko kung meron siyang signal sa kanyang live ngayon, no? Pero talagang wala si Pinoy in Holland na signal din Aha. Oo, so lahat talaga walang signal. Hindi ko maintindihan. Hindi nala-live. So ang ginagawa nitong si Pinoy in Holland, siya ay Mm. nagvi-video tapos inaano niya, Mhm. bino-broadcast niya pero hindi na siya nagla-live. Was live siya pero wala na siya ngayon, no? Aha. Dahil mahirap Si yung pagla-live, Hearty. no? Oo, so pinuputol-putol na lang niya, no? So ewan ko, naghahanap pa tayo. Nag-ano na siya ng mga clips. Nagki-clips na Ah. lang siya, no? Itong si Mary, wala kang video, nawala ka. Si Hearty talaga nag-break. Humingi siya ng 10-minute break at nagpadala siya ng picture na siya kumakain ng agahan, no? Kaya siya ay Aha. nagpaalam muna dahil akala niya, Morning na ngayon dyan, akala niya sinalo ni Mary. Si Mary naman, kung nakikinig ka, Mary, wala kang video, nakakunik ka sa amin pero wala kang video, no? So, talagang may jammer ata na ginagamit para hindi marinig ang mensahe ni VP Sara pag siya'y nagsalita Yeah. na, no? Oo. Nandun pala si So, VP. Sayang, hindi oo. natin na maririnig yung kanyang mensahe. Tinitignan ko rin kung saan pa tayo pwede makuha. Sila Jessica, mukhang ano na kung nandoon siya. Pero wala rin siyang live eh. So, sino pa ba yung mga nandoon? Pero kanina nandoon sila. Nandoon si VP eh. Oo. So, dapat tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na mga pagtitipon. Dapat talaga yung ang rally, buong mundo na. Talagang dapat balik na natin yung ginagawa natin. Kasi sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, lahat ng mga sumusuporta para sa bayan, sumusuporta kay Inday Sara, luto na po yung impeachment. So, kailangan natin ipakita ang malupit na suporta sa kanya. I think yun ang pwede natin gawin. Kasi kung mapapansin mo, folks, wala nang gana manood yung tao sa impeachment. Wala Kasi na. wala namang kwenta, sarswela lang talaga eh. Pero yung kaninang nangyari, nag-testify lang yung ex-land bank manager, sinabi na nabigla siya doon sa isang withdrawal, 125 million, pero hindi naman niya sinabi na hindi naman illegal yun, no? Unusual daw. Tama na itong si tama naman na itong si Attorney Poa na tumatayong defense lawyer ni VP Sara ito sa count na ito ng impeachment na hindi na nag-cross-examine kasi wala namang size yung naging testimonya ng land bank. Kinukumpirma ko na lahat ng live ay may problema, no? So sigurado na po na merong jammer na ginagamit. Kasi alam nila na importante maging mensahe ni Inday Sara sa kanyang patawag dito sa pagtitipon na ito, no? So parang mabilisan yung pagtitipon. Sana man lang. Siguro kung nandyan tayo, lalong dadami ang tao, no? Well, anyway, inaasahan natin na marami tayong mga mahihikayat. Sa susunod, Mother Dragon, sa susunod, pag siya ay dumalaw sa dahig, sabi ko, dapat pumunta naman siya dito sa Austria. At pag siya ay nagpunta sa Austria, dalawa kayong magiging bisita ng Austria. No? At talagang baka niya kinakailangan magpagawa ng mas malaking venue ang Austria to accommodate yung manunood sa inyong dalawa. Mag-back to back kami, no? Na-miss ko yung moment namin sa Australia, no? On a lighter note. Sa Australia, mag-back to back kami doon. Talaga? Ano nangyari? Kwento niyo sa amin kung ano nangyari sa inyo sa Australia. Yung sa Australia kasi, mabilisan din yun eh. Kumbaga biglaan yun eh. Bigla rin akong pumunta doon. Doon ko nakita talaga si VP na yung sobra yung attachment niya sa mga tao at yung kanyang pag-appreciate dahil mga kababayan, like ko nang sinasabi sa vlog ko na ang tao ay kung hindi ako nagkakamali, libo din ang tao noon, 'di ba? Libo din ang tao doon sa Australia. So lahat 'yun tinapos ni VP, magpa-picture sa kanya. Lahat isa-isa. Tapos syempre nakapila. Di syempre nandoon ako, no? Andoon yung alindog ko. Kaya habang nakapila sila kay VP, dito muna kayo, pagtiyagaan niyo muna si Maharlika bago kayo pumunta kay VP. So ang saya-saya namin yung moment na yon. Pero doon ko siya nakita talaga yung kanyang tawag dito, yung kanyang patience, love, dedication,
determination, what else? Lahat, yung pagiging strong woman niya, nakita ko, hindi na nainda talaga yung pagod. Sabi ko, my God, si Maharlika napapagod na, si BP hindi pa napapagod. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan sa niya Inubos niya. kinukuha yung lakas niya na Alam mo, dito sa alam UK. ko na ngayon. 6 na oras na nakipag-post sa picture. 6 na oras. Alam ko na ngayon kung bakit di siya napapagod. Alam mo bakit? Bakit? Kasi yun daw yung pambayad niya sa puporta sa kanya. Wala siya maibigay na pera, yun lang ang mabayad sa kanya, mabayad niya. Correct. Kaya naman Yeah. talagang bow tayo sa kanya, no? Kahit papaano nagsusukli sa utang na loob, no? At Oo. hindi madali po yung ginagawa nyo, ha? Ako talaga, siguro maximum ko mga 2 oras. Alam Kasi ko, nakapagod yung ngiti, di ba? Kilala ko kaya si Harry Roque. Tapos sa 2 oras, nagugutom na, kailangan kumain, di ba? Kailangan kumain, di ba? Eh siya, wala. Ako kasi, spokes, nakita mo rin naman si Bangag eh. Si Bangag, pag hinahawi niya na yung mga supporter niya, hindi, wala siyang ganun, katulad kay Inday Sara na si Inday nilalapit talaga niya yung sarili niya sa mga tao. Kasi hodang pagod siya or what. Si Bangag, nakita mo ba na nagtiyaga na tapusin yung mga tao? Hindi. Optics lang siya. Wala talaga. Kaya doon ako bumilid kay Sara. Nung nakita ko, grabe naman, sabi ko, talagang tinapos na. Sabi niya, wag po kayong mag-alala. Lahat, magpapapicture, uubusin natin lahat. Which is true, talagang hanggang kami na lang ang natira doon. Kami na lang ang, uwi na yung mga tao, nandoon pa si Inday Sara. Grabe. Baw tayo, baw. Marunong tumanaw ng utang na loob at bagamat walang maleta para ipamigay na bayad sa mga supporters, pagmamahal ang sinusukli. At ang pagmamahal, pinakikita at nararamdaman doon sa sakripisyo, sa ilalim ng init ng araw, inisi-isa ang mga tao na nais pag-picture-picture dahil yun lang ang kanilang pamamaraan para ipakita ang pagmamahal sa taong bayan. No? At tingin ko naman, appreciative naman ang ating mga kababayan. No? Dahil alam nila, hindi yun. No? Ang init-init, ang araw-araw, ang daming tao, nako, marami pang mga amoy pawis. Oh my goodness. At siyempre, ang pinaka-importante sa atin, nagugutom na at nauuhaw. Nagugutom na si Harry Roque at si Maharlika. Dapat meron ng lechon. Ay, nako, kung sabihin ng lechon na yan, miss na miss ko ng lechon talaga dito sa Europe. Meron naman paminsan-minsan na lechon, pero wala talagang papantay sa sarap ng lechon Cebu. Ibang klase talaga. Oo. Hindi lang lechon Cebu, ha, pati dyan sa Cagayan de Oro, napakasarap din ng lechon. No? Nag-aagawan nga sila kung sino pinakamasarap na lechon. Lechon ng hindi Cagayan de Oro yung Iligan or Cebu. Yan ang naglalaban. No? Oo. Ano mo kaya yung natin, yung mukha natin, yung screen natin, medyo palakihin mo, parang ang liit natin eh. Hanggang wala pang Oo nga, wala. Alam mo, tumawag si Hearty. Ang sabi niya, irereserba na lang niya kasi nga parang merong nagja-jam. Irereserba na lang niya yung ating coverage kapag nandyan na si VP Sara dahil yun naman ang importante eh. So ako na lang naiwan dyan. Dalawa, yung yung dalawa. Paano yung dalawahan? Dalawahan tayo. Mukha ko na lang naiwan dyan. Ayan na, meron na. Yeah, meron na rin. Lakihan mo itong video. Lakihan natin yung video. Itong video, mo yung, pili ka ng screen na malaki yung malaki yung space nito. Yan. Okay na yan. Kahit na wala tayo. Kahit wala tayo, at least nakikita niyo yung mga ganapin. Wala naman nagsasalita ngayon, no? Oo. Wala nagsasalita. Meron. May nagsasalita. Meron. Saan ito sila? Saan sila banda? Sila yan ay nasa ICC, no? Doon sa usual slot na kung saan tayo nagrarally, no, sa harapan ng ICC. Nasa harapan sa harapan, nawala na. Ayan, nawala na naman, no. Kaya ikaw na naman ang ating titignan. Ayan, wala na. Itim na tayo ngayon. Itim, ito. Palalakihin ka natin. Ito ay aalisin na natin panandalian dahil itim, di ba? Ikaw na lang ang palalakihin ko. Ayan. Hindi ko alam kung paano yung dalawahan na malaki. Kasi akong control eh. Hindi ko alam sa baba. Sa baba. Ano yun? Dapat at least dalawa man lang yung itsura natin, no? Sa baba, sandali. Split screen.
split Mm. screen, share screen. Oo, eh wala na, si Hindi Marley ka na lang share nakikita screen diyan ngayon. Oo, Pagtiyagaan niyo oo na lang nga mga eh. kababayan yung mukha ko. Oo Anyway, nga eh. Oo. yeah. So sana Well, ano anyway, natin kasi magsasalita si VP, 'no? antayin Pareho pa natin si naman kaming VP. pareho pa naman kaming hair ngayon ni VP, maiksi. Oo nga eh. Sabi ko sa kanya naman, ay parang mas bagay sa kanya, di ba? Yung maiksi. Bagay sa kanya, oo. Hindi tayo Eh, sanay siyempre na nakikibagay na rin ako, 'di oo, ba? Pero patwitam-twitam ang itsura ng ating Vice President na alam natin na talaga namang palaban ang ating ito Vice naman cute. President. Di Kahit ba? actually hindi niya kailangan magpa-tweetams, hindi niya kailangan magpa-cute kasi Oo. inborn na siya. Hindi katulad yung si Satanas na kahit magpa-cute mukhang bullfrog pa rin. Talagang wala nang Ay, pag-asa yun eh, no? oo. Oo. Yeah, so anyway, so ang nakikita natin dito, spokes, talagang sa direksyon na pupunta ni ayun, sa direksyon Yan, na kita ko pupunta na. ni Oo. Bangag ay you know, sa direksyon na pupuntahan ni Bangag eh palubog ng palubog talaga ang ating bayan. Kasi ikaw ba, for sure hindi mo napanood yung SONA niya, pero for sure nabasa mo kahit konti, although ang mga pinangako niya, wala talagang laman. Hindi, alam mo ako, pinanood ko. Kaya lang sabi ko, yun na ba Pinanood mo? yun? Oo, sabi ko, yun na ba yun? Sabi ko, anong sinabi niya? Wala. Ang inaasahan ko man lang, magdadrama siya. Miski alam naman natin na yung paghahabol niya kay Martin Nagdadrama. Romualdez ay kunwari lang. Sabi ko, magkaroon naman siya ng konting award-winning performance na kinukundinan niya, pagnanakaw, walang kamakamag-anak, ipakukulong ko kayo. Wala, para lang, Hindi nga niya pinangalanan si former Oo nga si former Wala speaker. dapat Si man lang former dapat meron, speaker di nga ba? eh. Oo, di ba? Yeah. Dapat meron man lang wala Talagang sabi ko, ano ba ito? Ba't ganyan? No? Hindi ko I maintindihan. know. Oo. Yeah. But anyway, mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Nakasubaybay pa rin tayo dito sa ginagawang pagtitipon sa dahig at inaantay natin ang BP Sara. Ang sabi po sa ground, lahat sila may problema sa live. So ibig sabihin, ang suspensya nila, merong nagja-jam para nga hindi marinig ang mensahe ni VP Sara, no? Ito naman ay ngayon lang nangyari. In fairness, di natin alam kung mga bangag nga yan, pero mga bangag ang unang-una nais na ma-jam yan. Posibleng yung hukuman din naman kasi alam nila, free Tatay Digong. So, sinong babanatan dyan? Siyempre, ICC, dahil alam naman nila ng ICC ay nakipagsabwatan sa rehimeng Marcos para nga kidnapin itong si Tatay Digong, no? So siguro po pwede rin na ang nagja-jam dyan ay ICC mismo na hindi marinig ang mga banat sa ICC, di ba? Possible. Oo. Possible yun, ano? No, pero hindi naman tayo magpapasupil dyan. So nagre-reserba lang yung ating mga kaalyado na kapag nandiyan na si ICC BP Sara, masisigurado na maririnig natin ang talumpati at mensahe ni BP Sara. Kakaiba talaga ito na humingi siya na mag-rally tayo, na palayain si Tatay Digong. No? Correct. By the way, nakita kita the other day, kasama mo yung mga Filipinos, mga OFW. Yes, alam mo, oo, mga mga factory nila? workers galing sa Hungary, bumisita sila dito sa Vienna. Ako naman, namamalengke. Doon ako doon sa 10th district namamalengke. Kapag tinanong mo mga Pilipino na nalalaman nilang doon ako namamalengke, takot na takot sila kasi napakadaming kriminal daw doon. Sabi ko, Sos Mariosep, takot lang nila sa akin bilang isang Pilipino. No? Pero sabi ko nga rin doon sa mga factory workers ng Hungary, ano ginagawa nyo rito? Dito namimili ang taong bayan, yung ordinaryong tao sa Vienna. Sabi nila, ang budget namin pang dito lang. Wala kaming budget pang first district kasi pang first district, yun yung high-end shopping district. High-end. Yaman. No? So sabi nila, hanggang dito kami sa 10th district na mamimili. Kasi alam mo doon, nakakatuwa ha, €2.50, meron ka ng yung tinatawag na gyros, meron ka ng sabaw, meron ka pang soft drinks. So wala na ibang lugar sa buong Europe siguro na 250, may ganyan ka na. Except dyan sa... Mura yun. Oo. Dyan sa Adler Market, ang aking palengke, dyan talaga ang meron ganyan. Sa amin, sa Amerika, yung maliit na tacos, $1.50. Kasi dyan naman sa California, napakamahal talaga, no? Yung maliit na tacos, baka nga $2 na ngayon, may konting chicken lang at konting beef. Alam mo yun, sobrang mahal.
Oh my Talaga naman gosh. napakamahal dyan sa California. Bumili No? nga ako ng the other day, bumili kami ng, meron yung menu, yung Mexican food. Mayroon silang menudo. For sure, alam mo yun, natikman mo yun. Yung menudo Oo. nila, yung mga parang tuwa-tuwalya. Diyos ko, yung Oo, isang oo. ganyan kalit, $25. Sos Mariosep talaga, no? Oo. Ano na nangyari sa Grabe. Amerika? Nung ako nag-aral dyan, murang-mura pagkain. Pero ang pinakamatindi talagang pagtaas ng presyo, pagkain sa Amerika, no? Oo, Pagkain ng sobra. bahay, talagang grabe na, no? Oo, Oo. apartment dito, ang mahal-mahal na. So, 2,000 one bedroom. Wow. Dito naman sa Europe, yan ang pinagmamalaki ng mga Europeans. Minski hindi sila gaya ng mga Amerikano na maraming pera, konti lang ang kita nila, pero dahil provided sila ng housing, provided sila ng Government. health, provided sila ng education, happy na sila. At maski Yeah. napakalaki ng tax nila, pinakamababang binabayaran nila ay 32%, at pinakamataas ay 50%, no? Pati It's yung the mga same thing. mayayaman, oo, hindi na nagrereklamo kasi nakikita naman nila na bumabalik sa taong bayan sa pamamagitan ng pabahay, libreng gamot, pag-amot, at paaral. Pati na yung social security, no? Kasi pag sila Aha. nag-retire dito sa Europe, ang kanilang pensyon, halos katumbas din ang sweldo nila. Sa Pilipinas, pag ikaw nag-retire, wala, 1/10 pa lang ng iyong sweldo makukuha mo. Kulang pa sa gamot kapag kayo tumanda na. Diba? That's true. Oo. Yeah, wala pa rin sila. But anyway, pero magsasalta si Vice President, di ba? Magsasalita talaga siya. Sigurado. Magsasalta siya. Oo. So, tinawagan na natin si Jessica Leder, nasa trabaho pala siya. Ano daw? So, tinitignan ko din kung sino yung mga naka-live. Wala tayong Hindi sila makita. nagla-live talaga. Wala talaga. Oo. Kasi O baka naubusan na ba sila ng nagre-record battery? na lang. Hindi, iba nagre-record na lang talaga. Tapos, Kasi hindi yata, oo. Oo, kasi may problema talaga yung yung live. May problema talaga yung live. Pero kakaiba ginawa nilang pag-aayos, linayo nila ang tao doon sa ginawa nilang entablado, no? Siguro para sa security Inday Sara, pero hindi ako sanay na nakikita yung ganyan na malayo siya sa tao. Ang sanay tayo is talagang nakapaligid lang sa kanya yung tao at dahil wala naman siya kinatatakutan. No? Pero syempre, naintindihan natin sa mga panahon ngayon, ang mga bangag, kung hindi siya matatanggal sa pamamagitan ng impeachment, syempre, gagamitin ng mga Romanians na napakalapit lamang sa Netherlands. No? That's true. Yeah. Yan. Ayan, Mga bumalik na Romanians. tayo sa live coverage. Meron na naman tayong feed. Aha, may live coverage tayo. Hindi natin nakikita kung sino nagsasalita, hindi natin naririnig din. No? Pero okay na yan. At least alam natin na hindi pa si Inday Sara ang nagsasalita. Diba? Kaya nga. So, kung i-rate mo yung Sona ni Bangag, anong rate niya? 1 out of 10. At least kasi binasa niya. may Pero one alam mo, out of 10. nakakalungkot ha. Ang nakakalungkot, ang nagsulat pa ng kanyang talumpati na pagkapangit-pangit, walang iba kundi ang Chief Dilawan na si Manolo Quezon. Can you imagine? Oh my God. Naman talaga eh. Kaya pala. Nasa dugo rin ang kaya- pagtataksil dahil ang mga Quezon naman yan naging mas tapat sa Amerikano kaysa sa Pilipinas, no? Pero mantakin mo, kain suka talaga. Matapos niyang wakwakan si Marcos, siya ngayon nagmagawa ng talumpati ni Marcos. Ba't ganyan yung mga yan, no? Ibang Kaya klase. pulawan na nga sila eh. Oo. Kaya di ba sabi naman ni Bangag, naalala ko yung nung in-interview ko siya, sabi ko ganun, paano mo pagkaisay ng mga Pilipino? Sabi niya, ayaw ko nang may kaaway. Pagbati-batiin natin. Yun pala, nakikipagbati lang siya doon sa mga kapwa niyang kawatan. Okay? Pero aawayin niya yung taong may magandang ginawa sa lipunan at ang tumulong sa kanya kung bakit naging presidente siya. Kasi, naalala ko yung spokesman nung in-interview ko siya, ilang beses siya in-interview nun dahil gusto niya magpa-interview. Di ba? Kailangan niya ako ng panahon na yon. Ang sabi niya, Marlica, magtatalaga tayo ng mga magagaling na mga gabinete, katulad ng tatay ko, yung mga nasa Amerika, pauwiin natin. Pinauwi nga niya. Kasama niya sa pagnanakaw, pati mga kamag-anak niya. Magagaling pala magnakaw. Hindi magagaling maglingkod sa bayan.
Siyempre, nasa dugo na nila yan eh. Talagang genetic yung pagnanakaw sa dugong Marcos. Kaya nga, napakahirap na magtiwala sa kahit kaninong Marcos, maski nakikita natin na ilan sa kanila, itago natin sa pangalang Aimee, Mangga. oo, Mangga, ay sumusuporta sa atin. No? Pero siyempre, di mo mapagkakatiwalaan kung anong motibo talaga nila. No? Kung ang motibo nila ay para lang maging intact yung nanakaw nila sa taong bayan, dahil alam nila na hindi na magtatagal yung kapatid nila, di ba? Dahil bangag nga, no? At sinisiguro lang nila na hindi mawawala yung nanakaw na nila. At dapat madagdagan pa muli ng karagdagang mga pagnanakaw. Diba? Yeah. Kaya nga, yun ang nakakalungkot na mga kaganapan sa ating bayan. So I hope, tignan ko lang dito, may sisilipin lang tayong mga kaibigan natin. We'll see kung naka-live sila. Alright. Pero anyway, nakakalungkot nga din na itong mga pangyayari sa Pilipinas ay para bagang walang katapusan. No? Pero mga kaibigan, walang forever talaga. Diyan kayo magkakaroon ng pag-asa na magkakaroon ng pagbabago. Walang forever. Nothing is forever. Kasi nung una, yung ama ng na diktador ditong si Bangag, akalain din niya forever siya. Pero sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, matapos niyang dayain si Cory Aquino sa snap election, napatsugi pa rin siya. Di naman natin akalain mangyayari yun. No? At pwede naman pala, pag nagkaisa ang taong bayan at ang hukbong sandatahan, na talagang manindigan para nga protektahan ng taong bayan. Ang issue, bakit kaya hanggang ngayon hindi tayo binibigyan ng proteksyon ng hukbong sandatahan? Sa tingin ko, hindi lang naman din pera-pera yan. Kasi kung pera-pera lang naman yan, si Tatay Digong naman talaga nagdoble ng kanilang sahod. No? Talaga bang kakalimutan na lang nila dahil may mga karagdagang mga allowances, si Tatay Digong pa rin na nagdoble. No? Hindi na ba yan na ikokonsidera ng ating hukbong sandatahan? Pero syempre, habang may buhay, may pag-asa, tingnan natin, baka naman na talagang magising sa katotohanan na bagamat may mga karagdagang mga allowances na naibibigay sa ating kasundaluhan, ay naghihirap pa rin. Naghihirap pa rin. Yes, sabi nga ni Ronald Felix, genetic na talaga ang pagnanakaw. Si Sandro Marcos, bata pa, paldo-paldo na. Well-trained. Sabi ni Palangga. Okay, tingnan natin. Basahin pa natin ang mga sinasabi ng yan ang mga walang prinsipyo, kumain ng suka. Yun daw, yung si Quezon at yung mga Dilawan, Pulawan. Ang rate ni Bangag sa SONA, negative 15, sabi ni Jessica. Ako nga sabi ko below sea level eh. Below sea level. Genetic talaga si Sandro Marcos, bata pa, paldo-paldo na well-trained na. Yan mga kaibigan, nag-aantay pa rin tayo kay BP Sara. Pero at sa tingin ko naman, mga alauna ay magpapakita na si Inday Sara, no? Kasagsagan ng init sa dahig, lalo pa niyang paiinitin sa kanyang talumpati, sa kanyang panawagan na kinakailangan mapalaya si Tatay Digong. Okay? Yep. Patuloy. Ito, hindi ako nanood ng SONA. Alam naman natin, puro kuda lang, walang action. Si at 38 Brandy 333. Correct. Samantalang ang piso ay bagsak. My goodness, kawawang inang bayan. Pinakamataas na kuryente, Pilipinas. Pinakamahal na gasolina, Pilipinas. Pinakamahina ang piso sa buong mundo na pera, no? Pilipinas. Ayan. Spoke sa yung latest, ha? I don't know kung nabanggit mo na. Si Senator Pia Cayetano ay pinailan ng ethics complaint itong mga women rights advocates daw. Alright? For sure, mga makakaliwang grupo ito, no? Dahil daw ito sa pinashinier ni Senator Pia Cayetano na sabi nila spliced video patungkol kay
joke, no? Alright? Well, So, karapatan nila yon, pero hindi naman ibig sabihin may mangyayari doon dahil alam naman correct. natin talagang wala naman splice doon eh. Ako Walang nakinig splice ako, doon. talaga naman pinakita lang naman niya splice in the sense na hindi pinakita yung buong buo, Uh-huh. pero walang inalter. Habang nagsasalita Walang inalter. buong portion na yon, she Back, know. Hindi gaya nung ginawa nila kay BP Inday Sara. Sara. Oo na Yeah. yung tinanggal yung tanong ni Ma. sino to? Maui. Oo, ni Princess Maui at yun ang pinakita, di ba? Oo. Yes. So, kinuha lang yung particular clip na yon. Hindi, pag sinabi ko sing splice, pinagdugtong-dugtong mo para magmukhang ganito yung sinabi. Di ba? So, yan ngayon. Oo. Well, we all know naman na lahat ng pwede nilang gawin para sindakin or tanggalin, yung mga senators na kakampi ng katotohanan. So, for sure, ang nasa likod na naman yan, yung Bangag administration, di ba, yung recently, yung final ni Trillanes laban kila Cathy Binag, kila Lorraine, kila yung mga Marines. O Oo. anong ginawa doon? Basura yon. So, lahat naman, tama ka, pwedeng mag-file ng kaso kahit gawa-gawang kaso eh. Yan dyan magaling ang Bangag administration eh. Para sila ay manakot, manindak ng mga kritiko. My goodness. Yes. Oo. Oy, ito balita na nahalal daw bilang chairman ng Senate Electoral Reforms Committee si Jinggoy Estrada miski siya ay nakakulong. Okay? Electoral reform? Electoral reform. Oo. Committee on Electoral Reform. O dapat, ayan, imbestigahan niya, panagutin niya si Lisa Tanas na ayon kay Attorney Glenn Chong ay nakipagsabwatan sa Smartmatic noong 2022. Oo nga eh, no? Ipatawag niya yan. Alam mo, ang dami nilang kasalanan sa bayang ito. Oo. Well, tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Sandali lang ha. Kasi tinatry kong i-show yung live footage. Nakikita ko siya dito sa aking control. Pero ayan, nawala na naman. Nawala na naman yung live footage natin. No? At, Nawala na naman. nawala na naman ang ating live footage. Pero nandiyan na raw, dumating na raw, ayon sa text message, si VP Sara, wag po kayo mag-alala at papasok na dyan si Hearty Dahig kapag narating na siya. Kasi sabi nga niya, rinireserva niya yung kanyang power at saka rinireserva niya yung kanyang... Sige, tuloy-tuloy lang habang may kinukuha akong something. Andito lang ako. Sige. Pero alam nyo mga kaibigan, no, importante talaga na kayo po manindigan na. Hindi na po kakayanin ng bayan ang 2 taon pang ganito. Marami kasi nagsasabi na 2 taon na lang magtiis na tayo. Pero kaya pa ba natin pagtiisan po yan? Kung hindi na natin kaya pagtiisan yan. Dahil talagang grabe na ang kagutuman na umiiral sa ating bayan ngayon. No? Tsaka syempre, yung kawalan ng pag-asa ba? Yun ang matindi. Kapag gutom ng taong bayan tapos wala pa rin pag-asa, explosive po yan. Baka mamaya magdanak ng dugo pa, no? Dahil nga sa kahirapan ng bayan. Kaya nga ako iniisip ko, dapat siguro talagang para ipakita ang pagmamahal sa bayan, itong si Bangag ay mag-resign na lang. Pero hindi po mangyayari yan kasi walang kabusugan eh. Ang dami na nilang nakuha, dami na nilang nanakaw ng panahon ng ama ng diktador. Siya nga ang tumatayong administrator ng kanyang estate na talaga namang kinakailangan maibalik yan sa taong bayan. Pero alam naman natin na hindi mangyayari yan dahil talagang parang meron silang romantic attachment sa kanilang mga nanakaw, di ba? Kaya ayaw nila bumitiw, di ba? Hindi talaga sila bibitiw hanggat hindi na nasasaid yung pera ng bayan. Hindi lang kasi na nakontento dun sa unang ninakaw nila ng panahon ng tatay niya. Akala nga natin, di ba, yung mga gold bars, ibabalik na. Yung sinasabi ni Imelda Marcos na pinakita niya dun sa interview niya kay Mel Tiangco ba yun? Or Winnie? I think Mel Tiangco. Yung mga bill of lading na mga properties, ang daming mga pinagsasabi na ibabalik daw, pambayad daw ng utang ng Pilipinas at even utang ng buong mundo. Nabulol din tayo doon. Oo nga. Grabe. Wala nang katapusan yung pambubulol. Kaya dapat talaga tapusin na yung mga bangag na yan. Dapat yung lahat ng mga Marcos, Araneta, Romualdez, dapat burahin na sa lipunan. Hindi na dapat magkaroon ng pwesto yan sa gobyerno. Kasi paulit-ulit lang naman ang gagawin nilang pagnanakaw.
kakapagod na nga eh, no? Parang ano ba yan? Wala namang kabusugan. Si VP na Pinagbigyan raw. na nga natin. Oo, nung unang panahon, VP na hindi raw na ang nga natin. nagsasalita, folks. Si VP, bakit wala kaya si Hearty? Sandali ah. Yan, pumapasok. Pamilya. Okay. Siyempre, Ayan na. Ayan na si VP. magagalit ako sa ginawa sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, Tanggalin mo muna kinidnap yung mukha natin, folks. Siya sa muna. Pilipinas para ihatid dyan sa ICC. Let us start in the year 2017. In 2017, a lawyer submitted a communication to the International Criminal Court. And this was supplemented by a communication by former Senator Trillanes and another person. That was in 2017. In 2018, the court took it under consideration. Between 2017 until 2021, there was investigation, no investigation, put on hold. Let's start first with the complainant. Who is Trillanes? Trillanes is the person behind the Oakwood Mutiny and the Manila Peninsula Siege, which was against who? It was against President Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes stood on the platform of anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings, the negotiations behind the mutiny and the siege. That is not discussed publicly. When did we next see Trillanes? We saw him next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the DAP, the pork barrel scam of the Aquino administration. And where was Trillanes then? Quiet. Because we do not know how much, where, how, when the negotiations happened. When did you see him again? Trillanes, hear about him again. We heard about him in 2016 because President Duterte was the front runner. In April 2016, President Duterte was already the front runner of the presidential elections. Everyone forgot about Mar Rojas, the candidate of Trillanes. Everyone was focused on Rodrigo Duterte, including Trillanes. This was the first time you heard about EBK, DDS, bank accounts, billions in the bank accounts. This was in 2016. In 2017, we filed the communication in ICC. And if you can remember, President Duterte never did anything against Trillanes, against the witnesses of Trillanes during the Senate hearing. He presented Bato-Bato, he presented Las Cañas, and he claimed so many things about the Davao Death Squad. And what did President Duterte do? He told everyone, pabayaan niyo yan. It is his right to speak. It is his freedom to talk about
Gloria Arroyo, anti-corruption, against Binay, anti-corruption, against Rodrigo Duterte, anti-corruption, EJK. But do you hear him speak of anti-corruption when it comes to President Aquino and President Marcos? Makes you question, what is the anti-corruption platform for? Whose interest is he serving? This is yellow, pink, red. Lahat ng kulay, maliban lang sa green. Maliban sa green at black. Diba? He is quiet when negotiations happen for his interest. But if negotiations are for the interest of, against the interest of Trillanes, he is busy. So that is 2017 in the background of the person who sent the communication to ICC. Now here comes ICC. Yes, we take it into consideration, and then yes, we will investigate. We will put on hold the investigation through the years, and then come 2021, we will investigate. And who is the person? Who was the prosecutor who finally defended the investigation? It was Prosecutor Karim Khan, who was dismissed for an entirely different issue, but there was one issue about Karim Khan in relation to the case of President Rodrigo Duterte. And what was it? He had conflict of interest because his previous work was representation of the victims of supposed EJK under the Commission on Human Rights in the Philippines. That was his conflict of interest. But did ICC say categorically that you have conflict of interest? They did not. They just said the appearance of impropriety excludes him from this case. But how can you give credibility to an investigation by someone who represented the victims? And now you're saying he must be investigated and prosecuted. That is clear conflict of interest. It muddles the entire investigation. That is our complainant, that is our prosecutor. We go to jurisdiction. ICC said we have jurisdiction because we took the complaint under consideration before the Philippines withdrew as a member of the International Criminal Court. And what does that mean? It means that if you take it under consideration before withdrawal of a country, there will always be an open complaint, open under consideration, open investigation through the years, even if the ICC will not act on it. And is that justified? Of course not, because it will be a perpetual investigation. There must be an end to the perceived liability, to the under consideration, to the investigation. Otherwise, it will be 300 years from now, assuming this ICC will exist for 300 years, there will be an open under consideration
dominate communication inside the ICC. That is what the countries who are withdrawing now from the ICC should watch out. Because if there is something under consideration there, even if they withdraw 50 years from now, right by ICC, they can file a case. That is why we have been saying you have no jurisdiction. 2 years has passed since the withdrawal of the Philippines from the ICC before any formal inquiry was done. If that is allowed, then there will be no end to the ICC going after sovereign nations. That is jurisdiction. We go to how the ICC disregarded how former President Rodrigo Duterte was kidnapped from the Philippines. They say it doesn't matter to us how he was taken, where he was taken, by what means he was taken. What matters to us was that he was delivered to the Hague and endorsed to the ICC. If this is about justice, then why does it allow injustice to happen to people who are respondents of communications, of complaints inside ICC? Next, we go to interim release, the release of President Duterte. There are three things in the wrong statute that are to be considered before a release can be considered or granted to a respondent. First is that he is not a flight risk. Second is that he does not, will not, cannot obstruct the ongoing investigation. And third, he cannot continue to commit crimes under the ICC jurisdiction. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. In fact, how many times has he slipped and hit his head in detention? Because why? President Duterte is the Asian poster boy in answer to the attacks that ICC is only going after the black race. He is a flight risk because of the support of the Filipinos around the world. Is that an assessment, a correct measure of a flight risk? No. Second, he will he should not, cannot continue to interfere or obstruct any investigation. The investigation started when? When he was president. The witnesses, Matubato, Las Cañas, when? When he was president. And what did he do? Nothing at all. He allowed the ICC to say whatever it wants, to do whatever it wants, even when he was president. When he was former president, I told him, the ICC is doing an investigation. The investigators are coming in and out of the country. We have proof of immigration records. And what did he say to me? Pasagli na sila. Di na sila pwede
mangilabot sa atuang nasod. Sagdi na sila magsulod gawas dinhi sa atuang nasod. And I knew that something was happening because I hear it from the office of the former speaker, Romualdez. And so I put it on record. What did I do? I wrote the president. Why is the ICC continuing the investigation inside the Philippines? And then he said, what did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. On that point, he was correct. Because our judicial courts are functioning. Yes. We can go to court, file a complaint, the judge can hear it, the judge can decide, the judge can put you to jail easily. There is Breakdown no of the judicial system in the Philippines. And so, any interference of the ICC is an affront to our sovereignty. And that is the only correct thing that Marcos did or Marcos said about ICC. That letter. But did he follow through on what he said? No! No! Yes. He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing Licking his ass! negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. And so we go to the corruption in the investigation. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Money! Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Shame on ICC. Maleta Gang. shut the pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? Alam ko, There is no galit ka justice sa for mga the Marcos, Philippines. pero There is no justice for the Filipinos. And there is no justice for former President Rodrigo Duterte. That is true, ma'am. He's the poster boy right now of ICC. The one and only. Oh, we have an Asian now.
We're done with the blacks. Let's go to the Asians. Hell with the whites. We cannot go after them. Let's go after this one person who was delivered by Marcos to us. So that is the complainant, Trillanes, his cohort, Marcos, the jurisdiction, the investigator, the investigation. Do you want to go to the evidence? Ay, wow. What are they saying? They are saying there was what? How many? How many did the media portray? 30,000. And then it was reduced to 13,000. And now it is how many? 34? 32 counts of murder. That amounts to, they say, crimes against humanity. That's BS. The government has a policy of zero tolerance for illegal drugs. The Philippine government. The Philippine government has a policy of zero tolerance for illegal drugs. How did the administration of President Duterte implement this policy? They created the drug war. That is the program. That is the anti-drug program. It is called drug war. Now, the implementation of a program, whether it was good or bad, is not a crime against humanity. It may be good governance or bad governance. It is the same. It is the same with how President Marcos is running the country right now. It can be good governance or it is clearly bad governance. That is not a crime against the Filipino population. How a program is implemented, whether there were mistakes, errors, it was a bad program, is not a crime against humanity. Yes. That is the crime that they are saying that President Duterte has done to the Filipino people. And they cannot even say right now if the victims Lagay ko lang muna ito dito. are truly victims of the drug war. Sakto. Yes. Because Ano lang? gun violence is so common in the Philippines. Clorox. Oh, strong. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad Putol din. gun violence Sige, okay. in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. Kanang gapainit pa siya daan. It can be murders because of a third party in a relationship. It can be plain hold up. So how can they say now that all the victims there are victims They cannot of place the anything. drug war That's that is supposed to be a crime against humanity? Wala kasi pa ilagay. So that is a crime. Sisikap talaga ito ba siya? And Geraldine. what are they doing right now? This is 1 year Bakit ka sa- past the day President Duterte arrived in The Hague.
how many years? How many? 1 year and 1 year and 4 months. And nothing has happened in the case. It is an unjust delay and unjust detention of President Rodrigo Duterte. Mainly because he does not pose a flight risk. He will never impede, obstruct any investigation. We saw that already when he was president, when he was not president. And third, he will not continue to commit crimes kuno. Because that was a program during his administration, an implementation of a policy by government. How can an implementation of a policy by government be a crime against humanity? His age, ma'am. That is Ayun niyo si ma'am. the ICC Wala na, okay. and the case of Rodrigo Roa Duterte. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many aches and pains because of old age. For who? For the reputation of ICC? For Marcos? For For money. Trillanes? For money? Yeah. For what? For whose interest is the ICC serving now? Money. Money. That is the case of Rodrigo Roa Duterte. He should be released. And he should be released immediately. Yes! Ma'am! Justice in the Philippines, not here! It should be justice in the Philippines, not here! Uy, sikatan na ni Yes, Geraldine. that is Oo true. naman, ani Geraldine. If we want to go after supposed EJK, supposed murders, we can easily file it in Philippine courts. Yes, exactly. Palitan mo si Marcos! Don't baby! Hindi sa inuang awis! Oh my God! Ang sunblock! I-compartmentalize natin yung ating messaging. Today is about ICC. Kung sa London is about the country. We will not talk about Marcos BBM today. We will only talk about Marcos in relation to ICC. Tuta ni Marcos. Yeah. Bakit ko nasabi na tuta ni Marcos? Wala na tayong pera! Kasi sumusunod sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. And so, this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Because who was the first to be sent to detention? President Marcos. Next, President Duterte. Next, pwede na. Nababaan din mo, ma'am. Nababaan din ang Yes! President Duterte. Who's next?
Araneta. Atleta. Next. Oh, Harry Roque. Bongo daw, bongo! Bongo! Brilliant choice. Bongo. You see the pattern? So this is all about politics. Marcos supporting ICC, ICC supporting Marcos. Malita! If the ICC right now is fighting for its life because America, the United States, and its powerful allies are going after ICC. If the ICC wants the world to respect the institution, they should first know how to respect the law. Because this is a time in the history of the world where the motto of institutions is Bend the law. the law. Bend the law for your Kaluko-luko. interest and for the interest of your allies. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan, we will have a photo opportunity. But then, wait guys. You need to fall in line there, muna. Folks. Hello. Pwede na natin tapusin yung coverage dahil natapos na yung talumpati. Sabay. No? Yeah. Maraming salamat kay Hearty. Oo, maraming salamat kay Hearty at saka kay